Ngayon, pakita ko sa inyo ayun naka-bulb tayo. Ayan, naka-normal mode siya. Ito, channel 1, wala wala man lang indicator. Channel 2, meron. Diba? Channel 1, wala. Ayun. Bali, Grandmaster na 800. Yan, GM800 Grandmaster by Live. Okay, yung may-ari nito hindi ko alam kung taga saan. Drop. Kalimutan ko na sa dami ng customer ko. Basta kung sino man yung may-ari nito, kung mapapanood naman ito, isa rin naman masugid follower, subscriber natin to. Maraming salamat. Shoutout sa inyo. Salamat kasi ako yung pinagkakatiwalaan nyo na gumawa ng unit nyo rito sa akin Okay, ang issue hindi ko rin alam. Although, nung tinisting ko na, alam ko na. Ito. Bali, ang issue niya, sana tama ako. Walang audio yung kabila. Ito, walang audio dito. May audio rin channel 2. Channel 2 may audio, channel 1 wala. Ngayon, pakita ko sa inyo ayun naka-bulb tayo. Ayan, naka-normal mode siya. Naka-stereo mode din doon. Naka-switch sa stereo mode. Tapos dalawang speaker, naka-input. Ayan, tapos yung audio source natin, dalawa din. Cellphone yung cellphone natin na isa yung audio source natin. Naka GoPro tayo ngayon. Ito channel 1, wala wala man lang indicator. Channel 2, meron. Channel 1, wala. Ayan, sana tama. Sana yun yung issue na concern ni sir. Bali, ito yung issue natin for today's video na why magawa natin yung unit ni sir. Sana may balik natin sa dati yung tunog niya na magkaroon ng yung audio, yung channel 1 kasi wala nga siyang audio. Okay, so ngayon para mas mabilis yung video natin, tanggalin natin yung takip niya. Buksan na natin para masilip natin and then matroubleshoot na natin. Okay, tanggal na natin yung takip and then ito yung bumungad sa atin. Ayan kaya pala walang audio, walang supply na nakakabit. Channel 2 lang pala yung gumagana. And then sa mga hindi pa nakakita ng laman ng GM800, ito lang. Ito nakalaki yung transformer niya. Nasa 60/060 na naka-dual kasi individual. Yung ito para dito, tapos yung ito para dito naman. Tapos meron siyang toppers lang na NJW. Ayan. Hindi pala gumagana yung channel 1 niya, nakahang. Nakabalot na ng tape. Okay. And then may history siguro ng repair na ito. May nakasulat na NJW. Okay. Ngayon, dahil working itong channel 2, channel 1, baklasin na natin ito. Baklasin na natin ito para ma-check natin kung ano yung mga sira dito. Okay, stay tuned lang kayo. Na-troubleshoot ko na ito Na-troubleshoot ko na, buo siya. Walang shorted o sunog ng mga parts, wala. Kinumpara ko dito, goods, parehas naman. Ngayon, binalik ko yung supply. Binalik ko yung mga kable. Ang isa lang sa tinitingnan ko or nakita kong problema, mataas yung bias nito. Mataas yung bias nito against dito. Ngayon, pakita ko sa inyo. Yung nakatanggal na ito, pumutang speaker ito. Ulit Okay. Ayun nag-click naman siya. Ngayon, sana makita sa may GoPro natin kasi GoPro na yung ginagamit natin ngayon. GoPro, subukan muna natin sa GoPro. Ayan nasa 0.6 na yan taas. Mataas. 'Di ba? Dito dapat nasa 0.4 lang kasi 0.4 lang bias nito Ayun 0.4 lang siya mataas yung bias dito. Mataas talaga siya Ngayon, i-calibrate natin ito. I-calibrate natin ito. Minsan trimmer na sira to. Or kung hindi man sira na maring napihit yan,
Yan, instead na palitan natin, try na lang natin i-fix bias, tapos ibaba natin yung bias niya, katulad na lang dito, nasa 0.4 or nasa 0.3 na lang. Okay? Ayan o, mainit siya o. Mainit. Compare mo dito o. Dito walang kainit-init. O, nakabalb pa tayo niyan ha. Teka lang ha, pakita ko nga sa inyo. Ulitin natin. Ayan ha. Ito na natin ha. 36 maligamgam. 37. Tataas pa yan. Samantala dito 36. Oh, mas mataas dito, di ba? And then kahit sa kapa lang oh, maligamgam na dito. Lalo pag naka 220 yan, sigurado init yan dito, wala man lang kainit-init. Okay? Yan, balik na lang tayo. Ang gagawin natin, baklasin ko ito. Try natin mag-fix bias. Binaklas, and then binaklas ko na. Gulo no? Ayan, binaklas ko na yung board syempre, kasama yung heatsink. Tapos binaklas ko na yung trimmer para mas mabilis yung video natin. Value nito ay, alam ko hindi may susum to sa camera natin. Sabihin ko na lang, naka GoPro tayo. W201 meaning 200 ohms. Ayan, 200 ohms ito na linear trimmer. Ibang trimmer din naman ito, iba lang yung posisyon niya. Tawag ko rito is linear. Ngayon, i-fix bias natin kasi isa rin sa sanhi ito ng pag-init ng amplifier. Okay? Dahil wala naman dyan, buo naman. O, dito tayo. Tapos ayan, hindi na tayo magbubura. Ngayon, ang nilagay natin na value ay ayan, 12 ohms lang kasi napakababa ng value na bias dito. Ayan, 12 ohms lang yan ha. Kapag maging normal to, isasabay na rin natin ito. Isasabay na rin natin i-fix ito. Siguro nung unang gumawa dito, hindi nila rin man napatino ito. Hindi nila napatino, kaya siguro umiinit-init pa rin. Kaya ginawa nila ay inahang nila. Okay? Naglagay lang ako ng resistor para kasi hindi siya nagdi-discharge yung voltahe. Tapos balik natin itong fan. Kabunot pala yung fan niya eh. Okay. Ngayon, balik muna natin to. Tapos sukatan natin. Kung kanina nasa halos 0.6, 0.7 na siya, sukatan natin. Pinalitan na pala nila to. Huwag natin tanggalin yan. Okay, balik ko muna ito. Bali, binalik ko na yung board and then yung mga kable. Double check natin, baka may baliktad. Positive, ground, negative, okay. Tapos itong speaker out na pinulupot nila, lagyan nila tape, binalik na rin natin. Ayan, in case na maging okay, hindi na tayo pa salpak ulit. Okay, pati ground dito para sigurado, binalik na natin. Ngayon, sukatan natin ulit kung magiging normal yung bias nya. Ayan, naka-normal doon, naka-normal dito. Okay. Ngayon, sukat tayo para magkaalaman Okay, teka lang kasi one man game tayo. Dito dito sa stock tayo stock to. Nasa magpo 0.4 pa nga to. Ngayon, ito yung Phoenix natin obserbahan nyo kung anong pagbabago. Yan diba? Nagbago yung bias nyo. And then ganda ng bias nyo. Parang dito lang mas mataas pa nga na konti ito ito ganda halos nasa 0.3 lang. Okay, naging normal siya. Tapos ito natin kung kanina nasa 37 yun halos magte-38 ngayon, hindi na 36 na lang ito 36.9 37
So ayan oh, mababa pa nga yung lamig nito. Okay, naging normal na yan. Ngayon, next move, lagyan muna natin, try muna natin lagyan ng audio. Maglagay muna tayo ng audio, patugtugin muna natin bago natin i-fix bias itong kabila. Nalik na natin yung speaker na nakakabit. Ayan, ito audio source natin. Itong cellphone natin na isa. Ngayon, obserbahan natin Kaya pala walang audio kanina, hindi pala nakakabit yung mga kable doon sa supply. Ngayon, ito, pakita ko sa inyo. Oh, ha? Malabog na. Malabog na. Oh, ha? Dito. Oh. Parehas na, oh. Working na. Okay, ngayon, wala sa usapan namin ni Sir dito na mag-add tayo ng power transistor. Basta wala kaming usapan dito na mag-add ng power transistor Yan na yan, stock lang yan. Kung ilang piraso lang yun dyan, yan lang yan. Gagawin lang natin is repair lang. So ngayon, working na yung channel 1 o channel 2. Kahit working to, fix bias pa rin natin para pantay na sila. Kasi baka mamaya hindi rin tumagal yung isa, fix na rin natin, di ba? Para matuwa naman si bossing. Okay, stay tuned kayo. Baklasin ko muna itong channel 2. Ito, nabaklas ko na rin yung channel 2. Ito yung channel 2, yung channel 1 nandun. Tapos ito yung trimmer. Same na din naman yung value niya, siyempre. Hindi lang nakikita kasi yun nga, hindi kasi nakasusum in ng todo tong GoPro. 201, meaning 200 ohms. Same lang yung value dun sa may kabila. Tapos nag-fix na rin tayo. Ayan, ang layo no. From 200 to 12 ohms lang ito yung nilagay natin. Okay. So ayan, balik natin. Mabilis ang video lang ito kapag magiging okay na. Kasi okay naman yung control Yung volume, wala namang problema. Yung input, yung mga switch doon, wala naman. Naka-normal mode naman. Naibalik ko na yung board. Tinornilyo na natin. So, yun na, 12 ohms Okay. Ngayon, sukat muna tayo. Naka 220 na ako Naka 220 yan. Kaya kailangan natin mag-iingat. Siyempre, kuhan lang din. Same na naman to. Ayan Okay. Dito lang yung mahirap kasi one man game tayo Ayan Okay. Ngayon maglagay tayo ng speaker. Maglagay ako ng speaker and then audio source ulit. Maglagay na ako ng speaker ulit. Ayan. Audio input natin. Itong cellphone natin na isa. Ayan, naka-play na yan. Ako na to. And then obserbahan natin kung katulad pa kanina, dapat iinit na to. Tataas na dapat yung init dito. So, tingnan nyo ngayon. 36.8 lang Ito nga 37 pa nga dito although malapit kasi dito sa may panginang ko, kaya yung temperature is iba. Okay, naging normal na yan. Channel 1 Channel 2. Okay, matagos yung tunog wala na kayo. Naka 220 na tayo Ayan guys, working na. Hanggang dito na lang kasi ayun, kumakain na yung kasama ko. Kakain na tayo. Okay na. Sir from, hindi ko alam, hindi ko na-ilista yung pangalan nito. Sa messenger lang kami nag-uusap. Bali, working na ulit yung kan mo sir Grandmaster na GM
800 mo. Naka fixed bias na ito, hindi na iinit basta-basta ito. Iinit lang to kapag naka 4 ohms below ka. Yan, maraming salamat sir sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. And then sana nakapagbigay ideya ulit tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan pa lang. Take note, medyo bago-baguhan lang sa mga veterano or sa mga master, tawanan lang nila yung ganitong klaseng content kung paano gawin yung ganitong klase. Grandmaster 800, 600, 1,000, 1,200, kung ano man yan na Grandmaster na umiinit yung isang channel or channel A, channel B or either sabay sila. Yan lang, pinifix bias ko lang yan. Kahit yung blue na trimmer is nasisira din. Then sana yung binigay ko na value ay nakapagbigay idea ko sa inyo. Okay, promotion bago tayo magtapos. Siyempre, shop natin always on the go na 24/7. So kung gusto magpa-prepare along sa Uyo, Quezon City, number 61 Don Julio Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so kung hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share na video natin sa my Facebook, YouTube channel. So kung hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.